Kamusta mga kapantasya? At sa iyo, Miss Anne. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ryan. Hindi ko totoong pangalan. May iko-confess po ako sa inyo. At sana ay huwag akong pandirihan. 30 na ako at may asawa. Pero wala kaming anak. At eto, hindi alam kung hanggang kailan na lang ang itatagal ng buhay. At kung bakit. Kaya pakinggan niyo ang kwento ko. At sana kapulutan ito ng lahat ng tagapakinig. Isa po akong embalsamador sa dito sa Maynila at ang asawa ko naman ay beautician sa isang parlor. Madalas ang overtime niya sa trabaho at sumasideline pa kaya madalas ay ginagabi na siya. Maganda ang asawa ko, Miss Anne. Ako naman ay may itsura. Pero madalas pag-awayin namin ni Leia ang amoy ko kapag uuwi na ako sa bahay. Lalo na kapag nangangalabit na ako ay madalas na hindi niya ako pinagbibigyan. Naliligo naman ako sa umaga at gabi, Miss Anne. Pero iba talaga kapag ang trabaho mo ay embalming. Kakapit at kakapit talaga ang amoy na mga gamot sa katawan mo. Dahil doon, pakiramdam ko nandidiris sa akin si Mrs. Palagi pang mainit ang ulo dahil mas malaki ang kinikita niya sa akin, lalo na kapag overtime siya at may sideline sa labas. Gustuhin ko mang umalis sa trabaho ko. Hindi ko magawa dahil napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Madalas na uuwi sa pagtatalo kapag pinipilit ko si Leia. Ano ba? Amoy formalin ka pa, Ryan? Inis na saad sa akin ni Leia nang yakapin ko siya. Naligo naman ako na siya namang totoo, Miss Anne. Kahit pa, naaamoy ko pa rin. Ang baho mo, magtigil ka, pagod ako. Naiinis pa na sabi ni Mrs. Wala akong magawa, Miss Anne, kundi mainis sa lang lumabas at bumili ng alak sa tindahan at uminom. Mag-iisang taon na akong tigang at hindi naman makatarungan na hindi ako pagbigyan ng asawa ko. Mahal ko si Leia at hindi ko siya kayang pagtaksilan. Sa tagal na wala akong bengbang, ay ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na pumatol sa iba. Ngunit, iba ng gabing yun, Miss Anne. Hindi ko na talaga kayang tiisin pa. Kaya nang matapos ko yung iniinom ko at pumunta ako sa pinakamalapit na bar sa lugar namin, may pera pa naman ako ng time na iyon. At hindi ko pa yun surrender sa asawa ko. Bahala na, masama ang loob ko. Tumable ako ng babae. Sa table pa lang ay hindi na ako nakatiis. Dinukot ko na at dahil yun ang trabaho niya, ay game naman siya. Hanggang sa siya na mismo ang nag-aya na lumabas kami. May kamahalan ang bayad pero sige lang, makaraos lang ako. Talaga sinulit ko ang pagkakataong iyon. At para naman hindi ako malugi sa binayad ko. Kumbaga, Miss Anne, mata lang talaga ang walang latay. Mabango naman ang babae, kaya niletsyon ko talaga ng husto. Wala akong pinalampas sa bahagi ng katawan niya. Ang galing mo naman. Dalawin mo ko lagi sa bar, ha? Sabi niya sa akin habang nagbibihis. Oo naman. Basta may pera, lagi kitang pupuntahan. O teka, bakit nagbibihis ka na? Iisa pa ako, sabi ko sa kanya. Ngumiti lang ito kahit alam kong aayaw na sana siya. Subalit wala siya nagawa nang patalikurin ko siya at muling pinaligaya. Masarap ang pakinamdam ko nang umuwi ako na madaling araw na iyon. Pagod at puyat pero sulit naman. 5:00 na yun ng umaga, gising na si Leia. Ramdam ko ang masamang tingin niya sa akin, ngunit hindi ko pinansin. Hindi ko rin tinapunan ng tingin. Bahala siya mag-isip, Miss Anne. Nasa isip ko noon, nakasalanan niya kung bakit ako naging ganon. Kung hindi niya kayang ibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang lalaki, ay kukunin ko yun sa iba. Bahala na, basta mairaos ko lang ang nararamdaman ko. Naging ganon ang routine ko sa buhay. Halos doon na napupunta ang sinasahod ko. Hindi na rin ako nag-iintriga ng kinikita ko kay Leia, na siya namang ipinagtaka niya
at kinompronta niya ako. Saan napupunta ang mga kinikita mo? Galit na sigaw niya sa akin. Wala ka na roon. Sigaw ko dito sa kanya. Nang umagang yon ay kakauwi ko lang galing sa bar. Hindi ka na nagbibigay ng obligasyon mo? Aba Ryan, marami tayong bayarin. Kuryente, tubig at pagkain natin sa araw-araw. Singal sa akin ni Leia na namumula na sa galit. Bakit? Ang obligasyon mo ba sa akin bilang asawa mo? Binibigay mo? Hindi rin naman, di ba? Ginagago mo ba ako, Ryan? Nambababae ka ba? Ikaw ang ginagago ako. Baka ikaw ang may iba dahil ayaw mo na magpagalaw sa akin. Alam mo naman ang dahilan ko, di ba? At isa pa, pagod ako. Paliwanag niya sa akin na nakasigaw. Pagod din naman ako. Tsaka wag mong idahilan sa akin ang amoy ko. Hindi ako pabaya sa sarili ko. Alam mo naman ang trabaho ko, Leia. Sabi ko na naiinis sa rin. Kapag hindi mo itinigil ang kalokohan mo, Ryan, papalayasin kita. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Akala mo ba hindi ko alam? Marami nagsabi sa akin na may kinalolokohan kang babae dyan sa bar. Natigilan ako, Miss Anne. Mahal ko si Leia at ayaw kong tuluyang masira ang relasyon namin, kaya hindi ako nakaimik. Totoo naman talaga kasi na gumagamit ako ng babae sa bar. Saglit akong tumigil sa pambababae, Miss Anne. Muli kong binigay ang sahod ko sa asawa ko, pero hindi pa rin niya binibigay ang pangangailangan ko bilang lalaki. Mas lumalala pa dahil mas lalo daw siyang nandiri sa akin. Nakakapikon, Miss Anne. Kung hindi ko lang talaga mahal si Leia, matagal ko nang iniwan. Nagpakabait naman ako. Never na ulit ng babae. Nakafocus sa ulit sa trabaho dahil na rin wala na akong budget para sa ganoong bagay. Hanggang sa isang babae ang dinala sa aming punerarya para imbalsamuhin. Ray, ikaw na bahala muna dyan. Mag-half day ako. Birthday ng anak ko ngayon eh. Paalam ng kasama ko si Greg. 4 kami doon at may kanya-kanyang trabaho. Pero sa amin ni Greg, naka-assign ang mga ganung bagay. Sige pre, ako nang bahala dito. Ingatan mo yung bago ha. Ngayon, magandang bata. Anak daw ng artista. Nagpatiwakal ang dahilan ng pagkamatay dahil sa depression. Sige, ako nang bahala dito pre. Sabi ko, nang makaalis si Greg. At saka ko hinarap ang bagong dating na imbalsamuhin namin. Nang binuksan ko ang takip, ay oo nga, napakaganda. Ang buong akala ko ay bata, pero hindi. Mga edad 16 to 18 years old. Anak daw yon ng isang kilalang artista. Nakaramdam ako ng pagnanasa nang tumambad sa akin ang magandang katawan ng dalagita. Nang hawakan ko, medyo mainit-init pa. Nag-aalinlangan ako sa sinasabi ng isip ko, pero parang sasabog na ang nararamdaman ko, Miss Anne. Nagpalinga-linga ako sa paligid bago ko sinara ang pinto. Tsaka ko isinagawa ang nais kong gawin. Napalunok ako nang paghiwalayin ko ang mga hita niya. Nakipot pa yon at mukhang walang dumada ang ibang ahas. Mabilis ko hinubad ang pang-ibaba ko, Miss Anne. At totoo nga, ako pa ang unang lalaki na pumasok doon. Kahit hirap na hirap ako dahil patay nga ang ginagawan ko ng ganon, ay pinagpatuloy ko pa rin. 2 beses kong pinaputukan at kakaibang sarap ang naramdaman ko. Pagkatapos kong gawin at agad kong nilinis, mabuti na lang ay hindi na ito idadaan sa autopsy. Walang nakakaalam sa ginawa ko, kundi ako lang. Umuwi ako ng bahay. Parang wala akong ginawang krimen. Oh, kape. Sabay abot sa akin ng asawa ko ng tasa ng kape. Himala, ipinagtimpla mo ko ngayon ng kape. Oh, ayaw mo yata. Wag na lang. Inis na sagot ni Leia. Kesa makipagtalo sa asawa ko, ay kinuha ko na lang ang tasa at lumabas ng bahay at doon humigop ng kape. Ewan ko ba?
Parang nasanay na akong wala siyang pakialam sa akin bilang lalaki. Hindi ko na pinilit pa. Mula nang matikman ko yung nasa punerarya, mas hinahanap ko ngayon kesa kay Leia. Para na lang kami magka-boardmate, Miss Anne. Bahay, trabaho na lang talaga ang ginagawa ko. Di na rin ako nagde-day off. Sayang din kasi. Akala ko hindi na mauulit ang ginawa ko. Pero sa tuwing may dinadalang magagandang babae, ay tumatayo si Manoy. Gustong kumawala. Hanggang isang kilalang modelo ang dinala roon at sa akin ulit pinagawa. Wala noon si Greg. Absent. Napakaganda ng babae. Medyo sikat din ito at nagkaroon din ng ilang pelikula. Aksidente ang kinamatay. Basag ang kaliwang ulo. Malamig na siya nang hawakan ko. Hindi na daw kasi ito umabot sa ospital at pinasuri pa bago dinala sa amin dahil nakainom pala ito habang nagmamaneho. Ang ganda pre, no? Nakakalibog. Nagulat ako sa pagsulpot ng kasama ko si Alex. Maghuhubad na sana ako nun pero hindi natuloy. Oo nga pre, ang kinis. Sagot ko naman. Kaya nga pre, kung hindi nga lang nakakadiri, pagtitripan ko talaga to. Sabi ni Alex habang binubusisi ang mga pribadong parte ng katawan ng modelo. Parang laspag na to pre. Balita ko, mabilis magpalit ng lalaki. Tsaka mukhang pinagsawaan ng mga naging karelasyon niya. Pero hanip sa katawan at kutis. Hindi ako nakaimik, Miss Anne. Si Alex ang nakatuwang ko doon sa modelo. Kaya hindi na natuloy ang binabala ko. Nang hapon ay may muling dinala doon. Napakaganda. Pero nadismaya ako nang malaman na transgender pala. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Hanggang sa isang magandang babae ang dinala doon. Mukhang artista at malamodelo ang katawan. Pero hindi ko na inalam kung sino siya. Pinatos ko na agad. Ako lang ulit ng mga oras sa iyon. Sa lahat ng natikman ko, doon siya ang pinaka nag-enjoy ako. Mainit pa kasi at talagang pangmalakasan ang ganda ng katawan. Hanggang sa nasundan pa yun ang nasundan. Basta maganda at sexy at go agad ako. Libre na at hindi na ako gagastos pa. Hanggang isang araw, nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko, Miss Anne. Agad ako nagpa-check up. Ano bang trabaho mo? Bakit nagkaroon ka ng ganitong sakit? Callboy ka ba o macho dancer sa club? Hindi po. Sagot ko naman na kinakabahan na. Miss Anne, nangingilabot ako sa nalaman ko. Ayoko nang banggitin dito dahil baka bawal. Pero ang sakit ko ay wala ng lunas. Yung sakit na kumakalat ngayon sa ating bansa. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Napaisip ako kung kanino daw ako nahawa. Sa dami nila ay hindi ko na matandaan kung sino sa kanila. Naisip ko yung naang karma sa mga ginawa ko. Mula nang malaman ko ang sakit ko, ay hindi ko alam kung papasok pa ba ako sa trabaho. Wala naman kasi ako naramdaman. Nagdadalawang isip din ako kung sasabihin ko sa asawa ko. Mabuti na lang hindi ko siya nahawa. Mabuti na lang hindi siya nagpagalaw sa akin. Hanggang isang araw, nalaman kong buntis si Leia. Siya mismo ang umamin sa akin noon. Umamin din siyang may iba na siya. Hindi na ako nagsalita pa. Para ano pa? Para ano pang ipaglaban ko ang side ko bilang asawa na isa rin akong sumira. Kung saan ka masaya, doon ka. Kung gusto mo naman ng lalaking yun, sumama ka na sa kanya. Sorry Ryan, alam kong kasalanan ko. Sige na, sumama ka na sa lalaki mo. Hindi ako nagagalit. Alam ko nagtataka si Leia, pero hindi ko na pinaliwanag pa. May dapat ba akong sisihin? Kung binigay niya ba ang pangangailangan ko, hindi kaya nangyari sa akin ito? Ayoko na mag-isip. Bahala na. Basta yung kasalanan ko, pinagsisihan ko na. At ngayon,
Naghihintay na lang kung kailan bawian ng buhay. Umalis nga si Leia at sumama doon sa lalaking ama ng kanyang anak. Nakakalungkot, pero ato pa nga bang magagawa ko? Tapos na, nangyari na. Sa kasalukuyan, nagpapagamot ako. Baka sakaling maisalba ko pa ang buhay ko, pero sa ngayon ay hindi pa nadidiskubre ang lunas sa ganitong sakit. Malaking aral ito sa akin, Miss Anne, at magsilbing aral ito sa mga nakikinig ng kwento ko. Ilagay sa lugar ang kalibugan, gumamit ng proteksyon, at ang problema mag-asawa ay pinag-uusapan, hindi dinadaan sa init ng ulo. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig mga kapantasya at sa pagbabasa, Miss Anne. Ingat po tayong lahat. Huwag basta-basta gumawa ng bagay na makakasira sa ating buhay. Lubos sa gumagalang, Ryan.